Isa ito sa pinakakilalang gusali sa Maynila. Itinayo taong 1981 bilang sagisag daw ng sining at karangyaan. Ngunit bago pa man makumpleto, binalot na ng trahedya at takot. Makalipas ang mahigit 4 na dekada, sino na kaya ang mga nagtatanghal sa loob ng Manila Film Center? Previous work is dancer choreographer sa Amazing Show. Based siya sa Manila Film Center. We do traditional dances. Masaya siya, sobra. Kasi marami akong nakilalang tao. Pero sa likod nun, may mga bagay na hindi ko mapaliwanag na parang first time nangyari sa akin. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turo, 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 turo. 7, 8, 7, 6, 4, 1, 3. Teka lang. Cut music! Bakit, mama? Ano, mali na naman ako. Ayan na, nakakaloka ka. Ma, hindi ko naririnig yun. Ano ba? Ayan na, hindi na nakakatawa yan, Ano ba yun? Ano ba? May narinig ako na sumasabay siyang boses. Sinasabi niya parang tulong. Nakakita ko ng mga shadow dun sa may gilid, papanik sa stage, which is, nung time na yun, wala namang mga tao ron. As in, anino siya, itim na marami. Gumuho yung ilalim na part daw, sabi nila. Natabunan din sila. Sila yung humihingi ng tulong nung time na yun na siguro wala pang justice yung nangyari. A project official told us 1,700 people are working on the site. About 200 were working when the accident occurred. They said they are hampered by a lack of necessary equipment. Some of those missing could still be on the project site. Taong 1982, binuksan ang Manila Film Center sa mundo. Ang 3 palapag na gusali nagsilbing entablado para ipagdiwang ang sining at kultura sa Pilipinas. May magarang bulwagan patungo sa main theater. Pero makalipas ang mahigit 4 na dekada, heto na ang Manila Film Center ngayon. Pinaglipasan na ng panahon. Abandonado. Paglubog ng araw, unti-unti raw nalalantad ang mga itinatago nitong lihim. Pag umakyat ka dyan ng mga around 6 o 7, parang may sumusunod sa'yo. Parang nakikinig din sila. Tumatayo nga yung balahibo ko eh. Parang nandito lang sila sa tabi ko, sa likod. Magdadalawang dekada ng abandonado ang gusali. Ngunit may mga gwardya pa rin nagbabantay rito, gaya ni Florencio. 6 to 7 years na po ako naka-duty po sa CCP. Yung mga gamit po ng CCP, yun pong binabantayan po namin. Ngunit sa mga gwardya, tila meron din daw mga nagbabantay. Naalipungatan po ako, parang sinasakal po ako. Lalaki po siya. Malamang construction worker po yung kanyang suot.
Natakot po ako kaya ako lumabas. Pag nagro-robing ako, yung tatay yung balahibo ko, tapos may kakalampag sa mga gilid-gilid. Yung mga umiyak, sumisigaw, lalaki po, lalaki. Parang ganun. Ang isa raw sa makapagpapatotoo sa kwento ni Florencio ang misis nito. Baka alas 9 na ako makauwi. Alam mo naman, traffic. Oh, dito ka na mag-almusal. Anong ingay yan? Anong maingay? Ang tahimik nga dito. Tingnan mo nga, oh. Oh, wala, oh. Ako lang mag-isa rito. Ano ka ba? Ayan oh, may mga naglalakad. Ako lang nandito, oh. Tingnan mo kung ano-ano naman sinasabi mo. At iba naman ako, ninervyusin sa'yo eh. Patayin mo na. Patayin mo na yung cellphone mo. Ang lady guard namang si Janet, mahigit isang dekada na raw nagjo-duty sa film center. So, nailalagay kami sa iba-ibang ng buong complex. Pula siya na medyo magba-brown na siya. Kala ko nga lamok nung umpisa kasi dito lang. Tapos nung dito na, marami-rami. Doon lang yung first time na kinikilibutan ako. Pintura ba yun? May mga natabunan daw. O, So, niisip ko, baka nga meron pang natirang naiwan doon. Sino nga ba ang sinasabing mga hindi matahimik na kaluluwa sa Manila Film Center? Taong 1982, nagtipon-tipon sa Manila Film Center ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng pinilakang tabing. You know, I was here last year and really had a fantastic time. Ito ang MIFF o Manila International Film Festival na maikukumpara raw sa Cannes Film Festival ng France. We're very proud that Madam Marcos has been able to do this. Ang MIFF, isa sa mga tinawag na Grand Vision ni nooy First Lady Imelda Marcos. Let us inaugurate a new era in human culture. En grande man ang naging plano. Ayon sa mga kritiko ng dating administrasyon, di umano minadali ang construction nito. Sinimulang itayo 1981, halos wala pang isang taon bago ang nakatakdang film festival. Dahil may hinahabol na oras, ginawang 24 hours yung shift, halinhinan, day and night. So 3 shifts na tige 8 hours ang bawat isa. Pero November 1981, 2 buwan na lang bago ang nakatakdang International Film Festival, ang pinakamataas na palapag ng patapos na raw noong gusali. Bumagsak! About 200 were working when the accident occurred. At ang ilan sa mga trabahador na bagsakan at natabunan ng bumigay na palapag. Sa mismong taong nakabaon na yun sa paligid yan, daming mga bangkay nila. Kada hukay nilang yun, may lumalabas. So, magkakadikit sila. Ayon sa mga lumabas na balita, 7 lang daw ang namatay sa trahedya. Pero taliwas ito sa salaysay ng ilang mga trabahador na nakaligtas sa pagguho. May ilang ulat na nagsasabing ang bilang ng mga namatay di umano umabot sa mahigit 160 na mga trabahador. Sa side ng government, hindi sila nag-iwan. Kung meron man na aksidente,
Ito ay kanilang tinugunan, dinala sa ospital. May mga nasawi talaga doon ay kanilang sinagot yung pagpapalibing. Hindi totoo na meron kaming iniwan na patay doon. Yan naman Diyos ang may alam. Miski natin hukayin piece by piece, stone by stone dyan, ni isang buto ng tao wala dyan na iwan. Hanggang noong July 16, 1990, tumama ang magnitude 7.8 na Luzon earthquake. Dahil sa nakitang mga bitak sa gusali, ang Manila Film Center ipinasara. Matapos ang ilang taong pakikipag-ugnayan sa pamunuan ng Cultural Center of the Philippines na siyang may saklaw sa Manila Film Center, pinahintulutan nila ang aming programa na gawa ng ulat ang makulay at madugong kasaysayan ng Manila Film Center. Pero hindi kami pinayagang pasukin ang ilang bahagi dahil lubha raw napakadelikado na ng structural integrity ng gusali. Gayunman, binigyan nila kami ng permiso na maglibot sa paligid at sa ilang ligtas na bahagi ng building. At upang mapakiramdaman, nagsagawa rin dito ng paranormal investigation sina Ana de la Cruz at Ed Caluwag. Unang naglibot si Ana. Yung isang lalaki, siya ang nagagalit. Kahit ano yung mga tauhan niya nagugutom, napapagod, kailangan gumawa. Tapos habang ginagawa doon, meron na sila nakitang may crack na, hindi ko alam kung ano yung crack na yun eh. Biglang bumaksak na ganoon, nagkapatong-patong yung mga ano. Tapos, ang grabe, ang grabe ng ano nila, itsura nila. Ayun o, nandun sila sa taas o, ayun o. May mga bata na, may babae na rin kasama. Pero yung isa, humihingi ng katarungan na bakit sila iniwan ng gano'n na lang. Si Ed naman gumamit ng isang aparato. Using the dowsing, meron siyang tinuturo somewhere dito sa area na to. Dinadrag tayo talaga sa loob. Ang tinatawag na dowsing rods na hawak ni Ed biglang umikot. Pag umiikot, mas mataas yung presence. Sa patuloy namang pag-iikot ni Ana, meron siyang narinig. Lakad siya ng lakad eh. Ano lumalakad? Yung lakad niya, parang yung paa niya may bakal yung ano. Dito siya yun. Kuya, walang tao dito talaga? Ba't parang may lumalakad sa loob? Pero may nakakapasok po dyan? Wala. Nakasarado siya. Ano po yung naririnig kayo? Meron ba? Ayun o. Lakas po kuya eh. Tao? Yung mga patak-patak. Patak ba yan? Yung patak ng ulan, parang ganun. Masyadong mahina yung sound doon. Yung lakas ng hampas niya, very consistent yung tunog. Akala ko, working area siya, na parang may mga makinarya, kaso abandon. Sa parehong pader kung saan narinig ni Ana ang parang mga yabag, may nasagap ang aming kamera na tunog na parang tumataghoy. Pakinggang mabuti. Pwede yung pakasagot itong kato ko. Kung narito ka sa kabila. Tumapat ka dito sa gamit ko. Isa ka ba sa namatay sa loob dito? Kung oo, yung dilaw, pailawin mo. Yes. Kung palalabasin ko kayo sa lugar na to, willing na kayo? Kung oo, pailawin nyo na lang sagad yan. Gusto nyo bang lumabas sa lugar na to? Malabong edited yun eh. Kasi kung ipapatong mo yung audio doon, nang ganun din kaingay sa surroundings niya, magiging precise yung tunog eh. Dahil hindi pinahintulutan ng aming team na pumasok sa loob mismo ng lobby, nagpalipad sila ng tinatawag na FPV drone para malaman ang itsura ngayon ng loob ng Manila Film Center. Ang lobby ng bulwagan, kung saan pumapasok noon ang mga bisita, tambakan na ngayon ng iba't ibang mga lumang gamit.
Naroon pa rin ang 2 malaking chandelier, pero ang pader ng ikalawang palapag na gawa sa kahoy natuklap na rin. Ang tanghalang minsang binuo ng ambisyon at pangarap tila hinugot na ngayon sa bangungot. Samantala, habang nagpapalipad ng aerial camera ang kasama nilang drone operator, may napansin di mano siyang parang anino sa loob. Akong babae. Sino kita ang babae? Oo. Saan? Oh my God. Saan? Ayoko! Para makumpirma kung ano ito, ang aming team pinayagang pumasok. Ano banda yun? Ang parang anino ng babae, isa palang manikin. Siya yun. Nasa bibintana, kuya. Manikin yan? Manikin yan, manikin. Kala ko babae. Ako naglipat yan eh. Ang matagal ng tanong ng lahat, ilan ba talaga ang namatay sa trahedya noon sa film center? 7 lang ba talaga o may katotohanan ang ilang ulat na mahigit 100 ang nailibing dito ng buhay? Nagsimulang magsaliksik ang aming team at may mga nakilala silang naroon mismo nung nangyari ang malagim na aksidente. Isa sa kanila ang 65 anyos na ngayong si Gomer na dati raw nagtrabaho noon sa construction. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Nelson. Yung kapatid kong si Nelson, nakadestino yun doon sa pinakang rooftop na sa taas, nagpipinis siya doon. Sabi sa akin nung kaibigan ko na masundin, sabi niya, Kuya, tignan mo yung 2x3, baluktot. Sabi ko, oo nga no. Yung 3:45 to 4, palabas na kami. Patutuyuin pa natin yung semento dito, no kuya? Tsaka babalikan pa naman natin to. Tingin ko, okay na kapit nito eh. Tara na. Nakatalon po ako dun sa tabi, nakahawak ako sa bakal. Hindi ko malaman na yung pala may tama na ako sa ulo. Nung naimasmasa na ako, bumaba na ako dun sa mga bumagsak na kahoy at saka yung simento. Napakataas ng tambak ng mga kahoy sa simento. Ang ilan daw sa mga humingi ng saklolo nung gumuho ang gusali, mga nasa barracks na natabunan. Aksidente rin daw silang nabuhusan ng gagamitin sana di umanong quick-drying cement. Si Gomer na-rescue, pero ang kanyang kapatid na si Nelson hindi nakaligtas. Kapatid ko nga tig-jackamer na lang yun bago nakuha. Tulala na ako nung makita ako, lalo nung tinamaan pa siya ng jackamer. Masakit po ma'am. Papanaginipan ko si Nelson na umingi siya ng ustisya. Kwento naman ng isa pang survivor na nahanap ng aming team, si Samuel, na-trap daw siya sa loob matapos din siyang mabuhusan ng semento. Nasa ilalim ako, buong katawan. Yung baro ko talagang puno-puno na semento. Ay, marami akong naririnig. Yung mga nagdadaingan na sa klolo. May iyak ka, miski nga ako yun eh. Marami akong marami yung namatay doon. Pero walang nangyari. Awa ko doon sa mga bata na yung natabunan na mag-ina para barbecue natuhog eh. Sa inilabas na pahayag ng presidente ng CCP nung nangyari ang aksidente, ang yumaong si Baltasar Endriga, pinasinungalingan ang mga di umano bilang ng mga namatay. Ngunit sina Gomer at Samuel nanindigang hindi lang 7 ang namatay sa pagguho. Ang nadisgrasya, kung di ako nagkakamali, mga 200. Sa tingin ko may mga naiwan pa doon. Mahigit 4 na dekada matapos ang malagim na aksidente, si Samuel muling bumisita sa Manila Film Center. Nagtirik siya ng kandila at nag-alay ng panalangin bilang respeto sa sinawimpalad niyang mga kasama. Sana nasa maganda na silang nasa langit na sila ng maayos. Sa ngayon, sana patulungan kami ng presidente natin. Yun ang hinihingi ko, sana makatulong sa lahat ng nadisgrasya. Ilan ba talaga ang namatay?
Meron nga ba ritong mga nailibing ng buhay? Tanging ang gusaling ito lang ang nakakaalam. Ang mga nagtatayugang poste, parang mga kandilang nakatusok sa dilim, mananatiling paalala sa bawat buhay na nawala at sa mga kaluluwang hanggang ngayon naghahanap ng hustisya. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng panuke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Nakampi natin ang Diyos. Magsumakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silviar mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.